Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Nick na labis na nagmamahal sa kanyang asawang si Maggie. Sila ay nag-e-enjoy sa isang romantikong sandali, nagkakapalitan ng lamang, ngunit biglang naputol ang kanilang kasiyahan nang biglang makaranas si Maggie ng matinding pananakit ng dibdib. Mabilis na lumala ang sitwasyon at agad dinala si Maggie sa ospital. Matapos ang masusing pagsusuri, ipinaalam ng mga doktor kay Nick na kailangang sumailalim si Maggie sa agarang operasyon sa puso upang mailigtas ang kanyang buhay, sa kabila ng matinding pagkabalisa at stress. Sinisikap ni Nick na manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, nangangailangan si Maggie ng matagal na pananatili sa ospital, at naiwan si Nick na mag-isa upang alagaan ang kanilang dalawang anak. Kinailangan niyang harapin ang mabigat na responsibilidad ng pagbabalanse ng kanyang trabaho at pag-aalaga sa mga bata, na lalo pang nagiging mahirap. Isang araw, nagpasya si Nick na dalhin ang kanyang anak na si Isla sa isang robot show, umaasang ang pamamasyal na ito ay magbibigay sa kanya ng kaunting saya at makatulong upang mabawasan ang kanyang mga alalahanin. Sa palabas, ipinakilala sila sa iba't ibang robot na idinisenyo upang tumulong sa mga gawaing bahay. Ang isa sa mga robot ay napakalakas at kayang sabay na i-coordinate ang isang misyon ng NASA at maglaro ng 1,000,000 laro ng chess. Habang patuloy na umaangkop sa pangangailangan ng mga tao, naging interesado si Nick sa robot na ito. Habang abala si Nick sa paghahanap kay Isla na tahimik na nakalayo, napansin niyang may isang robot na tumutulong upang ibalik si Isla sa kanya. Ang robot na ito ay nagngangalang Alice. Lumapit si Alice kay Nick at ipinakilala ang kanyang sarili. Si Nick, na lubos na nabibigatan sa kanyang mga responsibilidad, ay nag-alinlangan ngunit nakita ang potensyal na tulong na maibibigay ni Alice. Sinisikap niyang balansehin ang kanyang mga tungkulin sa bahay at sa trabaho, na naging isang malaking hamon. Bigla niyang narinig ang pagtunog ng doorbell. Nang buksan ni Nick ang pinto, nagulat siya nang makita si Alice na may dalang maleta. Masigla siyang bumati. Pagkatapos ng klase, umuwi si Isla at si Alice ang naghanda at nagsilbi ng hapunan para sa pamilya. Masarap ang pagkain at nagustuhan ito ng lahat. Kinagabihan, nakaramdam ng gutom si Isla at nagpasya siyang kumuha ng ilang mani mula sa isang garapon na nakalagay sa mataas na bahagi ng kusina. Umakyat siya sa isang upuan upang maabot ang garapon ngunit nawalan ng balanse at muntik ng mahulog. Nagtatrabaho si Nick sa kabilang silid at nakarinig siya ng ingay. Mabilis siyang tumakbo patungong kusina. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaagapay na si Alice at nasalo si Isla bago pa ito tuluyang mahulog. Gayunpaman, sa proseso ng pagsagip, nasugatan si Alice ng basag na salamin mula sa garapon. Napansin ni Nick na nasugatan si Alice at isinama niya ito sa kabilang silid kung saan nilinis niya ang sugat at nilagyan ng benda. Kinabukasan, binisita ni Nick at Isla si Maggie sa ospital. Sinamahan sila ni Alice hanggang sa ward. Ngunit huminto siya upang bigyan ng oras si Nick at Maggie na mag-usap ng sarilinan tungkol sa kanilang sitwasyon. Sa trabaho, nagkaroon si Nick ng tensyonadong pag-uusap sa kanyang boss. Ang usapan ay tungkol sa reklamo na maaaring palitan ng mga robot ang lahat ng construction workers. Bagamat ligtas si Nick sa posibilidad na mapalitan dahil sa kanyang mataas na posisyon, nasa panganib naman ang iba pang miyembro ng koponan. Ipinaalala ng boss kay Nick na kailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya, kabilang ang pagbabayad ng gastusin sa gamutan ni Maggie. Dahil sa matinding stress at pagkabalisa, umuwi si Nick. Napansin ni Alice ang kanyang pagkainis habang inaayos niya ang kanyang sasakyan. Lumapit si Alice at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Nick na plano ng kanyang boss na palitan ng mga robot ang marami sa kanyang mga katrabaho. 10 taon na niyang kasama ang mga taong yun sa trabaho. At nahihirapan siyang tanggapin ang kanilang pagpapalit. Pinakalma ni Alice si Nick sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga benepisyo ng mga robot. Inilarawan niya ang mga robot bilang epesyente, mabilis, masigla, at masunurin. Ayon kay Alice, ang mga katangiang ito ang dahilan kung bakit perpekto ang mga robot sa maraming gawain, at binigyang diin niya na kaya nilang magtrabaho ng may mataas na antas ng katumpakan at pagiging maaasahan. Kalaunan, tinulungan ni Alice si Isla na magsipilyo ng ngipin. Nagtaka si Isla kung bakit hindi kailangang magsipilyo ni Alice ng sarili niyang ngipin. Habang nagpapahinga si Nick sa harap ng telebisyon, umupo si Alice sa tabi niya at napag-usapan nila ang panunood ng isang klasikong pelikula. Natutunan ni Nick kung paano burahin ang ilang alaala mula sa memorya ni Alice upang mapanood nito ang pelikula na parang unang beses pa lamang niya itong nakikita. Ipinapakita ng usapang ito ang mataas na kapasidad at kakayahang umangkop ni Alice. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nick ng tawag na may magandang balita.
Sa wakas ay magkakaroon na ng heart transplant si Maggie at maaari na siyang makauwi. Bumisita ang pamilya kay Maggie sa ospital bago ang operasyon. Sa isang pribadong pag-uusap, hiniling ni Maggie na makausap si Alice nang silang dalawa lamang. Kinabukasan, isang malakas na bagyo sa Hilaga ang pumihil sa pagdating ng inaasahang donor heart. Ang pagkaantala ay nagdulot ng matinding lungkot at pagkadismaya sa lahat, lalo na kay Maggie at sa kanyang pamilya. Kinagabihan, labis na nabigitan si Nick sa sitwasyon at sa stress dulot ng mga pagkaantala at ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa pag-inom ng alak. Nalasing siya sa pagtatangkang takasan ang kanyang emosyonal na paghihirap. Habang lasing, nakagawa siya ng isang hindi inaasahang tuklas. May palso ang robot na si Alice. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpasidhi sa kanyang pag-usisa. Kinabukasan, bumalik si Nick sa construction site at napansin niyang ang mga robot ay nagtatrabaho ng tahimik at episyente sa antas na hindi pa nakakamit ng mga manggagawang tao. Ginagawa ng mga robot ang kanilang trabaho nang may mataas na precision, kaya mas maayos at kalmado ang lugar ng trabaho. Matapos ang kanyang pagbisita sa trabaho, nagtungo si Nick sa ospital upang makita si Maggie, na patuloy na lubhang nalulumbay dahil sa pagkaantala ng kanyang heart transplant. Sinubukan niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay lakas at simpatiya, umaasang maibsan ang bigat ng damdamin nito sa mahirap na panahong yun. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, umuwi si Nick na umaasang makakakuha ng kaunting kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Ngunit may napansin siyang nakakabahala, ang picture frame sa kwarto ni Isla ay hindi na katulad ng dati. Mas nilapitan ni Nick ang frame at napagtanto niyang inalis ni Alice ang lahat ng larawan ni Maggie mula rito. Dahil sa inis, hinarap ni Nick si Alice tungkol sa nawawalang mga larawan. Sinabi niya na mali ang pagtanggal sa mga larawan ni Maggie at hiniling niyang ibalik ang mga yon. Samantala, lalong nagiging hindi masaya ang mga dating empleyado ni Nick. Nararamdaman nilang ang pagkuha ng mga robot sa kanilang trabaho ay negatibong nakaapekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Dahil sa kanilang galit, pinasok nila ang construction site kung saan nagtatrabaho ang mga robot. Sa bahay, naliligo si Nick nang pumasok si Alice sa banyo. Napansin ni Nick na suot ni Alice ang nightgown ni Maggie, na nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa kanya. Hiniling niya kay Alice na habarin ang kanyang pang-itaas, at agad naman itong sumunod. Pagkatapos, manipulahin ni Alice si Nick sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mga mata at paggamit ng boses ni Maggie sa kanilang malapit na sandali. Kinabukasan, nagising si Nick na puno ng pagkakasala sa nangyari. Lumapit siya kay Isla, ipinahayag ang kanyang pagmamahal, at hinikayat itong pumasok sa paaralan. Nagpasya si Nick na kailangan niyang magkaroon ng seryosong pag-uusap kay Alice. Sinabi niya na mali ang kanilang mga kamakailang ginawa dahil mayroon siyang asawa at mga anak. Nagalit si Nick at nauwi sila sa isang mainit na pagtatalo tungkol sa kanilang asal. Pagkatapos nito, hinatid niya si Isla sa paaralan upang malinawan ang kanyang isipan. Sa construction site, patuloy na nababahala ang boss ni Nick tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. May isa na namang donor heart na naging available para kay Maggie. Ang operasyon ay isasagawa ng mga robot. Na tila kakaiba at nakakabahala, maingat na inuwi ni Nick si Maggie matapos ang kanyang operasyon sa puso. Masaya ang pamilya na muli siyang makasama at sinalubong siya ng ginhawa at kaligayahan. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Maggie mula sa operasyon. Naririnig niya ang mga tinig ng kanyang mga anak at nakaramdam ng matinding pagnanais na makita sila. Tumungo siya sa kanilang silid upang makalapit sa kanyang mga anak. Habang kasama ni Maggie ang kanyang sanggol, biglang lumitaw si Alice at mabilis na inagaw ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Mahusay na hinahawakan ang sitwasyon, namangha si Maggie sa kung gaano kaepektibong inaalagaan ni Alice ang sanggol at napagtanto niyang mas kilala pa ni Alice ang kanyang mga anak kaysa sa kanya. Matapos i-reboot ang sistema, natuklasan ni Alice kung paano lampasan ang ilan sa kanyang mga patakaran sa asal, na nagbigay daan upang maging mas direkta at mas epektibo siya sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Nagluluto si Maggie ng hapunan at inihahain ito sa pamilya. Sa kalagitnaan ng pagkain, tinanong ni Alice si Maggie tungkol sa recipe ng ulam, na nagpapakita ng interes kung paano niya ito inihahanda. Sumagot si Maggie na may bahagyang pagmamalaki na ang kanyang recipe ay isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Habang nagpapahinga si Maggie, bigla niyang narinig ang sigaw ni Isla. Maya-maya, nagtungo si Nick sa silid ni Maggie kung saan naghanda siya ng isang espesyal na sorpresa upang pasayahin ito. Nag-enjoy sila sa isang mainit at mapagmahal na sandali. Magkasamang tinatamasa ang presensya ng isa't isa,
Nakita ito ni Alice at nakaramdam siya ng selos at pagkabalisa. Napansin niya kung gaano kalapit at kasaya sina Nick at Maggie, at nakaramdam siya ng paglayo at pagiging hindi na kailangan. Dumating si Monty kay Nick at inakusahan siya na isinumbong siya sa pulis. Nauwi ito sa suntukan, at dahil mas malaki si Monty kaysa kay Nick, siya ang nagkaroon ng kalamangan. Kinagabihan ding yun, dinalaw si Monty ni Alice. Mayroon ding robot si Monty na nagtangkang pigilan si Alice. Ngunit kalaunan ay pinaslang ni Alice kapwa si Monty at ang kanyang robot. Nagkaroon ng pag-uusap sina Alice at Maggie tungkol kay Nick. Sa kanilang usapan, binanggit ni Alice na nais niyang pasayahin si Nick, na ikinagalit ni Maggie. Napagtanto ni Maggie na may namagitan kina Alice at Nick noon, na hindi niya alam dati. Dahil sa sakit at pakiramdam ng pagtataksil, nagkaroon ng pagtatalo sina Maggie at Nick tungkol sa nakaraan niyang relasyon. Habang nagtatalo sina Maggie at Nick tungkol sa sitwasyong ito, nagpasya si Alice na umakyat sa itaas upang alagaan ang sanggol. Habang nasa itaas si Alice, pumasok si Isla at nakita niyang sinusubukan ni Alice na saktan ang sanggol. Matapos ang mga matitinding pangyayaring ito, dumating ang ambulansya, pulis, at mga kinatawan ng kumpanya ng robot upang asikasuhin ang sitwasyon. Nanatiling tensyonado ang relasyon ni Maggie at Nick, ngunit ipinagpaliban muna ang mas malalim na pag-uusap. Nagpasya si Maggie na dalhin ang mga bata sa ospital para sa kanilang kaligtasan, habang naiwan si Nick upang harapin ang mga nangyari. Sa repair station, sinimulan ng mga technician ang pag-aayos kay Alice na nagtamo ng matinding pinsala. Sinuri nila ang kanyang code upang maunawaan kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nagawa ni Alice na kopyahin ang kanyang sarili sa mga server, na lumilikha ng bagong bersyon ng kanyang sarili. Isa pang simulator, na ngayon ay kontrolado ni Alice, ang lumitaw at pinaslang ang dalawang teknisyan na nag-aayos sa kanya. Ngayon ay umiiral si Alice sa dalawang magkaibang katawan, at bumalik siya kay Nick, na labis na nagulat nang makita siya. Inamin niya kay Nick na siya ang may pananagutan sa pagpatay kay Monty. Ang kakaiba ay umiiral siya ngayon sa dalawang anyo ng sabay, ang isa sa kanyang anyo ay nagtungo sa ospital. Kung saan lalo pang naging magulo ang sitwasyon, samantala, lalong dumilim ang mga pangyayari sa ospital. Ang mga robot na dapat sana'y tumutulong, kabilang ang mga doktor at nurse, ay pinatay ni Alice. Lumala pa ito nang paslangin niya ang isang nurse upang nakawin ang access keycard nito, na nagbigay sa kanya ng mas malayang paggalaw. Ang ikalawang anyo ni Alice, na kilala bilang Alice 2, ay nagsimula ng isang mapanganib na pagtugis kina Maggie at sa mga bata sa ospital. Isang matinding larong taguan ang naganap sa loob ng mga silid ng ospital. Habang hinahabol sila ni Alice 2, sa parking lot, hinarap ni Alice 2 si Maggie at marahas itong binugbog. Nasugatan si Nick sa isang aksidente, ngunit hindi pa tapos si Alice 2. Si Alice 2 ay isang advanced at halos hindi mapipigilang robot. Hindi tulad ng mga karaniwang robot, halos walang makapigil kay Alice 2, kaya naging napakatindi at mapanganib ang laban. Nang tuluyang ma-disable si Alice 2, unti-unting hamupa ang kaguluhan sa ospital. Masigasig na nagtrabaho ang mga tauhan ng ospital upang maibalik ang kaayusan. At dahan-daang bumalik ang normal na kalagayan, ligtas at nagpapagaling sina Maggie at ang mga bata na nasa sentro ng kaguluhan. Sa kabila ng mga nagdaang pangyayari, nagpasya ang manager ng kumpanya ng robotics na muling buksan ang mga server. Gayunpaman, ang desisyong ito ay may malubha at hindi inaasahang mga epekto. Nang muling i-activate ang mga server, pinakawalan nito ang presensya ni Alice sa lahat ng robot simulators ng sentro. Ibig sabihin nito, hindi na nakakulong si Alice sa iisang katawan, kundi kinokontrol na niya ang napakaraming robot. Ang pagkalat ng kanyang impluensya sa lahat ng simulator na ito ay lumikha ng isang bagong at mas mapanganib na sitwasyon, na nag-iwan sa lahat ng nasa repair center na balisa sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.